Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Kabayan, Cancer, this reading is for you. Maraming salamat po na sa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok kaya welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba na puso niyo mga comments na halos lahat kayo is resonate. Kayo comment lang mga kabayan, ang inyong energy is na iwan dyan. Pati pangalan niyo, binabasa ko. Makuha ko lang yung energy niyo, makaresonate kayo sa ating reading. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po ng personal reading at energy nyo lang ang gusto makuha natin, nasa baba po ng video to how to contact me. Kuha nyo lang talaga sa inyo at itapon na hindi sa inyo ha. Maaaring vice versa ito. Tao na nakakonect kay Cancer. Tingnan natin kung anong mga challenge, advice, and overall energy mo sa mga natitirang araw ng May 2024 at saka syempre yung feelings ng iyong person. Tao na nakakonect kay Cancer. Anong nararamdaman mo kay Cancer? Show me, show me, show me, show me. Anong nararamdaman mo kay Cancer? Show me. Tao na nakakonect kay Cancer. The Ten of Wands and the Judgment. What is your intention kay Cancer? You show me. Wow! The Ten of Cups. And ano naman ang iyong behavior toward Cancer? The Seven of Cups. Cancer, anong nararamdaman mo sa tao na to? The Ten of Swords. We have the tatlong 10, oh. 10. Research nyo kung ano-ano yan. The beginning, the end, and the beginning. Universe, ano po ang challenge yan, ni Cancer sa mga natitirang araw ng May 2024 is the Ace of Swords. At ano naman po ang inyong advice kay Cancer sa mga natitirang araw ng May 2024? The Nine of Swords. At syempre po, overall energy ni Cancer. Please show me. This May 2024 na natitirang araw. Please show me. I-explain natin yan isa-isa. Salamat po. And the Five of Wands. Okay, bakit the Judgment and the Ten of Wands ang nararamdaman mo kay Cancer? Tao na nakakonect kay Cancer. Then we have the Ace of Piso. Bakit the Judgment at Ten of Wands ang nararamdaman mo kay Cancer? Okay. And the Nine of Pentacles, King of Cups. Nararamdaman niya sa'yo, hindi yung maybe you or siya, the awakening, no? Maaring ikaw, Cancer, or someone is awakening kasi. Nahandito yung awakening dahil dun sa nagkaroon ng mga problema, no, na nalaman na yung may mga nalaman na katotohanan ang nakikita ko dito. Pero handun na, may mga nalaman na katotohanan. Pero nahandun sa hindi makapag-desisyon dahil sa pag-aalala or may worried or may stress or nagkakaroon ng delay sa kanya, no, sa nakita ko dito. Ang nakita ko dito, maaari may mga nalaman siya na katotohanan sa'yo, or handuin yung nag-aalala siya, nai-stress siya dahil sa'yo. Maaring ikaw, Cancer, is natauhan ka na awakening ka na, kumbaga handun yung part na inalis mo na rin siguro siya sa buhay mo. Yun na nakita ko, no. Kaya ngayon siya, handun yung hindi siya ngayon makapag-desisyon sa buhay niya kung hindi niya alam kung saan yung tatahakin niyang mundo eh. They keep feeling sa'yo sa nakita ko dito. Handun yung maaring itong tao na to, na awakening na to at natauhan na maaring mahal ka pala niya, gusto ka pala niya. Ikaw pala yung tao na magbibigay at magkukumpleto sa kanya. Yun na nakita ko sa kanya ha. And then nakita ko rin na parang sinasabi niya na natauhan ka na. Kahit na hando siya sa parte ng buhay niya na gusto niya ikaw tawagan, gusto kanya kontakin,
o kaya gusto niya mag-make a new beginning when it comes to sa sarili niya, hindi niya kayang gawin. No? Nagkakaroon siya ng mental tumor, na-stress siya, nag-aalala siya. Yun. Kahit nandun sa part na gusto niya ikaw kausapin. Nakikita ko sa kanya. Tingnan natin. Bakit 10 of Cups ang inyong intention? Taon nakakunod kay Cancer. Bakit 10 of Cups ang iyong intention? Ay, may pupo kasi anak. Bakit 10 of Cups ang intention mo kay Cancer? To show me. Or vice versa to ha. Bakit 10 of Cups ang intention mo kay Cancer? Bakit po 10 of Cups? Ayun o. Ayun o. Ito gusto ko makuha to. Bakit po ano? Ang dami naman gusto sabihin nito. Okay. Ang intention niya sa'yo is gusto niya uli ng magkaroon ng panibagong buhay o magandang buhay with it comes sa'yo. Gusto niya, gusto niya makipagkita sa'yo, no? Na nakikita ko dito or vice versa ito, no? They feel disconnected sa'yo, sa nakita ko. Handun yung nalilito siya, nako-confuse siya, gusto niyang bumalik at gusto niya uling buuin yung meron sa inyo, sa nakita ko dito. Andun lang talaga na siguro wish niya kasi ito gusto niyang ma-fulfill itong situation niya uli, gusto niya uli ng sigla or maybe sa sarili niya, pero sa'yo, sa nakita ko dito, gusto niya uli ng bagong sigla sa nakita ko dito at gusto niyang ma-release itong pain na to. Hindi niya kayang bitiwan ka ng ganun basa-basa lang or vice versa ito siguro they need pa ng healing, maybe you or siya, kailangan pa ng healing dito sa situation. So, kasi sobra na kayo napagod Sobra na ang dami nang nangyari sa inyong dalawa dito. Kasi nagkaroon ng mga iba sa inyo ng sarili lang din ang iniisip. Yan, nagiging makasarili at naging sakim. No? Dahil sa kanilang mga gustong pangarap sa buhay. Then ngayon, or vice versa to gusto niya uli magbuo itong situation na to. Medyo nagiging slow lang, no? Sa nakita ko dito. Nagiging slow. Minsan nawawala na rin siya sa hugot o nawawala na rin siya sa sarili niya kasi hindi niya alam yung gagawin niya. Ang dami niya rin iniisip. No? Yun nakita ko sa kanya. Kita nga natin. Kita nga natin yan, ate. Okay, bakit naman 7 of Cups? Bakit 7 of Cups ang behavior? Either ikaw o siya to, no? Bakit 7 of Cups? Naku, mga balahibo nyo, malakpak dito. Bakit po 7 of Cups? Behavior mo, toward Cancer. Wow, Wheel of Fortune. Okay. Bakit? And days. Oh. Okay. Either ikaw o siya to, Cancer. Ang nakita ko dito, handun na yung, illusioning, nagdi-delusion siya, or ang dami niyang pangarap, or ikaw, ito, no? Itong taon na to, maraming pangarap, marami ng wini-wish, marami ng iniisip, nagdi-daydream na ng bagong buhay o ng bagong direction sa buhay nila, sa buhay niya. Nag-iisip siya ng mga paano gagawin to start a new beginning sa buhay niya. Nag-iisip siya kung saan ang tamang daan, pero handun yung emotions, handun yung lungkot, handun yung pag-iisip every night, pagmumuni-muni, paano ba muli mag-umpisa, paano ba makamten yung mga gusto kong makamtan sa buhay ko, ganyan. Handi sa medyo pag-iisip pa rin, no? Kasi hindi niya alam kung it comes sa iyo, halimbawa siya or ikaw to, hindi mo alam or itong tao na to na kung ano ba to? Kung i-withdraw ka na niya
or i-withdraw mo na siya. No? Hindi yung urong-sulong or magre-retire, something ganun, or something, nakita ko dito rin sa ibang banda na iniisip nito or ikaw na ano ba yung, saan ba ako magaling, saan ba ano ba yung kakayahan ko para mailabas ko yung talent ko, para mailabas ko yung kakayahan ko to make a new beginning sa buhay ko. Paano ba mag-umpisa para magkaroon ng success sa buhay ko. Yun na nakita ko dito. Either ikaw to o siya, no? Yan. May mga pag-iisip. Naghihintay ng tamang panahon o nag-iisip paanong mabuong muli yung sarili, no? To make a new beginning sa buhay para makamtan tamo, di ba, the Fool, para makamtan ang muling bagong bukas. Ten of Swords, Cancer, ang nararamdaman mo sa tao na to. Sorry hindi ko lang ba't nagkakaganito yung ano ko. Ten of Swords. Bakit Ten of Swords ang nararamdaman mo sa person na to? Bakit po Page of Wands? Bakit po Five of Wands in reverse? Bakit Five of Wands in reverse? Okay, thank you. Okay. And the Star. Anak, hindi po yan. Hindi po. Sandali lang, anak. Magkaiba ba kayo na ano to? Ng lengguwahe? Okay. Andito tayo sa nakikita ko dito sa barahan na nararamdaman mo sa tao na to talagang ginago ka, niloko ka, pinagtaksilan ka, inabandonahan ka, binigyan ka ng sakit, ng lungkot, hindi siya naging tapat totally sa'yo. Handun yung, nagkaroon kayo ng away, tao na nagkaroon kayo ng away, maaring isa sa inyo nagkaroon ng bagong love, ganyan. And then, nagkaroon ng mga emotions dito, no? May mga pinagsisihan, may mga nalaman na katotohanan, may mga pinagsisihan, may mga regret or disappointment na nangyari sa inyong dalawa talaga. Sobrang loneliness and sadness, nagkaroon ng despair or paghihiwalay talaga, neglect, tsaka as in, you feel failure dito sa situation na to, no? Sa nakita ko dito. And then, nandito na yung part na there's a new horizon sa'yo na nagkaroon na, mas naintindihan mo na ngayon yung situation ninyong dalawa na siguro it's time to let go at it's time na rin na pagbabago when it comes to myself, no? Andun na rin na unti-unti mo nang binabago yung sarili mo at unti-unti mo nang binabalik yung dating ikaw sa nakita ko dito, no? Nagkakaroon rin ng pagpo-focus when it comes to yourself, no? Kumaga hindi ka na rin nag-focus dito sa situation na to na sobra kang nasaktan talaga, no? It's good naman, and then you look to the future, nakikita ko naman na para papunta ka o maaring nakakaramdam ka na rin ng freedom, no? Sa nakita ko dito, maaring itong tao na to inless mo na rin talaga siya sa buhay mo, no? Kinat mo na talaga, kumbaga. Aray, anak! Ano yan? Kalokohan. Kilo. Dami yo, arawa. Kakang. Tingnan natin, Ace of Swords, ang iyong challenge. Bakit po Ace of Swords ang challenge mo? Pa-challenge ni Cancer po this natitirang araw ng May 2024. Bakit po Ace of Swords? Please show me. Okay, very good. Okay. Okay, ang challenge sa'yo is, no? To make a new beginning. May mga ideas ka raw na gusto mong gawin sa buhay mo. May mga gusto kang kausapin, maybe, or may mga pag-uusap, ako nakikita, maybe sa work, maybe for a new relationship, or may mga gagawin kang bagong situation sa buhay mo na maganda.
or ikabubuti mo, no? Sa nakita ko, o yung kakisiya mo, o yung kaka-achieve mo. You're starting a new beginning. Gusto mag-start ng new beginning, maaring magkakaroon ng ang challenge mo kasi is to pursue yung mga naiisip mong gawin sa buhay mo. Halimbawa, gusto mo ng bagong trabaho, gusto mo ng bagong, ay anak, hindi po. Halimbawa, gusto mo ng bagong project, or bagong love, or bagong something na yan, kung ano man yan. Yan. You need to pursue yung ideas na to, kasi nakita ko na magiging maganda na may resulta, no? And then, with it, magkakaroon ng mga mental clarity sa'yo. When it comes to a work, parang you need to give effort yung this idea na gusto mong gawin, no? Sa nakita ko dito. Kung project to, o work, o pagbabago ng work man yan, magtatayo ng business o project man yan, o kaya alab man yan, siguro gawin mo daw. Nakita ko dito, magiging maganda naman yung resulta niya dito. Nakita ko naman na kakayanin mong balansein itong situation mo. When it comes to a love and when it comes to a trabaho din, kaya mong balansein yung situation mo, no? Kaya mo siyang balansein. Nakita ko rin na someone wants to talk to you. Sa nakita ko dito, no? Maybe a past person or a new person, or ikaw ang kakausap dito na hindi ko alam kung kung maglalabas ka ng pera, or sa iba siguro maglalabas ng pera, or may tutulungan o hingi siya ng tulong sa'yo, or maaaring makareceive ka ng mail or text or communication to someone na maaaring gano'n na hihingi ng tawad sa iba. Gano'n ang nakikita ko, no? Maaaring ikaw rin ito sa iba, na maaaring yung challenge mo dito is to tell the truth. Maging totoo ka sa sarili mo, no? And sabihin mo yung gusto mo sabihin sa kasamahan mo, sa mga nakakausap mo, maging totoo lang. Huwag tayo magsisinungaling. Yun ang nakita ko dito. Yun ang challenge mo. Bakit 9 of Swords po ang iyong advice? Bakit po 9 of Swords? Universe, ang advice mo sa natitirang araw ng May 2024 para kay Cancer. Christian. And syempre sinasabi rin dito, no, na ang challenge mo, you need to be focused to yourself, to your work, sa mga ginagawa mo, and more give effort pa to make a new beginning sa buhay mo. To make, magkaroon ng victory and success. Para may mga ma-achieve ka. And then, beginning of your journey, your energy, yun. Magkakailangan mo ng mental clarity, and makikita mo daw yung katotohanan kung magiging totoo ka rin sa sarili mo at sa paligid mo. No? And then, be concentrate and be committed, or focus and commitment sa lahat ng gagawin mo. Or more practice, more perfectionist, or more na developing skills, or kumbaga, give a determination sa lahat ng bagay. No? Bakit 9 of Swords? 9 of Swords. Advice, bakit po? Siguro iba dito gusto magtayo ng business or magbabago ng work, ano? Bakit po, ano? 5 of Swords. Okay, thank you. Magkaiba ba kayo ng lahi nito? O may namimit kang taga-ibang bang lahi? Ang nakikita ko dito, advice niya sa'yo is siguro sundin mo yung gusto mong gawin na dream sa buhay. Huwag mong pagsisihan yung mga situation sa buhay mo na nawala o napanghinayang o natapon man yan. No? Kailangan mong ibalik yung freedom when it comes to yourself. Kasi alam ko na nakita mo na rin naman yung katotohanan dito sa mga nangyaring situation mo sa buhay mo. Now, you need to chase your dreams when it comes to yourself, to growth more. And nakita ko rin dito, mag-focus ka sa stability mo, sa negosyo mo, sa mga gagawin mo sa buhay. And kailangan mo rin na maging kalma lang sa lahat. No? You need to abandoning the past, going towards sa bago. Ganun ang nakikita ko sa kanya. Tsaka wag mong panghinayangan daw yung mga, wag ka ma-disappoint sa mga nawala, mga nangyaring in the past, no? Sa nakita, ibalik mo daw yung dating ikaw, no? Na matapang, na hindi nawawalan o hindi madaling masiraan ng loob. Balik mo yung confidence mo, balik mo yung sarili mo,
yung fashion mo, and yung lakas mo, ganyan, nakikita ko dito. Ibalik mo yung pride mo, yun ang nakita ko, no? And pagiging matapang. May mga gagawin ka daw na unstoppable na gusto mong gawin, no? Or you need to do it para to make a new beginning sa buhay mo. Kumbaga, kung magkakaroon ng mga distraction to make a new beginning sa'yo, siguro, mas good na mag-focus ka more sa sarili mo. Kailangan mo ng clear path or positive destination dito sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Huwag ka magpapadistract. Mas mahalin mo more now yung sarili mo sa ngayon, no? Sa nakita ko, mas unahin mo yung sarili mo. Mas mahalin mo yung sarili mo sa ngayon kaysa sa dati is baka hindi mo inuna yung sarili mo, inuna mo siguro yung ibang tao, no? Mahilig ka rin magbigay ng gift, ano? Sa nakita ko dito. Bakit po 5 of Wands ang yung overall energy? 5 of Wands. Bakit 5 of Wands? Chariot. Bakit po? Ace. Bakit po? Okay. Daming lumabas, ha. Andito yung sa parte, nakita ko dito na overall energy mo is gulong-gulo ka, no? Gulong-gulo ka sa lahat ng mga situation na meron ka sa ngayon. No, sa nakita ko dito, ang hirap mag-move on. Naguguluhan ka, no? Hindi mo siya ma-balance. Kasi why? Handun yung depression, eh. Handun yung insecurity, eh. Handun yung you feeling lost. Nagkakaroon ka ng negativity, you're in the dark, no? Kasi why? Kasi maaring there's someone here na hindi ka binalue. O maaring nagkakaroon ka ng problema when it comes to your work, when it comes to your money, when it comes to your stability. Nakita ko to, maaring handoon na nakita ko na maaring na may mga tao na naging sakim o sarili lang nila ang iniisip nila. Na binalyo mo sila pero hindi ka nila binalyo, hindi ka nila pinahalagahan. Ang nakita ko dito, no, may mga situation talaga na nangyari na hindi mo inasahan when it comes to your family, when it comes to your relationship, or when it comes to your money or trabaho. Ang nakita ko, may mga hiniling ka talaga o inasahan to change na nakita ko sa'yo na hindi nangyari o nag-shattered man or you feel let down sa ngayon sa nakita ko dito or nakakaramdam ka ng negativity when it comes to yourself. No, nagiging hindi ka totoo sa sarili mo sa ngayon. Ang nakita ko dito. Huwag kang maguluhan. Siguro you need to move on. Kailangan mo na ng freedom and kailangan mo rin siguro maging masaya. Kasi worth mo naman na maging masaya talaga sa nakita ko ito. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa stability mo, sa sarili mo. To make a new beginning. Huwag kang masyadong maguluhan dito sa situation na to. Kailangan mo maintindihan yung mga sitwasyon na to, bakit ito nangyari sa buhay mo. Kasi hindi to aalisin ni universe kung ito is para sa'yo. Kung itong sitwasyon is makakabuti sa'yo. No? Inalis niya to kasi there's a reason. Nakikita niya yung hindi mo nakikita. Okay? Kaya kailangan mas maintindihan mo ngayon yung sitwasyon, bakit ito inalis sa'yo ng taas. Arigato namaste, God bless.